Magandang araw po sa lahat at sa pagpapatuloy ng ating mga talakayan sa ating mga natitira pang lesson. Okay? Ngayon pupunta naman tayo sa Katipunan. So yung huli nating talakayan, uh, diniscuss po natin doon yung pag-usbong ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino at kasama na rin doon, no, yung topic na ah, reform movement o yung kilusang propaganda na tinatawag natin sa ating kasaysayan. At dahil alam naman natin, no, sa huli na hindi naman nagtagumpay ito. Ay maraming mga factors, no? At yan yung huli nating pinag-usapan last week. Okay? So ngayon, tutungo naman tayo dito sa Katipunan. Okay? Mula sa pagbubuo nito hanggang sa makarating tayo doon sa Philippine Revolution hanggang sa pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Okay, simulan natin. So, ang Katipunan, okay, siyempre konting impormasyon para sa Katipunan, no? Ang Katipunan ay itinatag, no, ng mga taong ito. Okay, kung makikita ninyo, nandiyan ang mga pangalan ni An Teodoro Plata. Actually, si Andres Bonifacio, isa lang siya sa mga nagtatag. Okay? So, just Teodoro Plata, Valentin Diaz, Deodato Arellano, at syempre si Supremo nung panahon ng Revolusyon, si Andres Bonifacio. Okay? Lahat sila ay may magandang kalagayan sa lipunan. Kung tawagin ay sila yung mga middle class. At binuo nila itong katipunan July 7, 1892. Ngayon, anong connection nito doon sa Liga Pilipina na naitatag ni Rizal? Well, ang connection nito is that halos lahat naman ng miyembro ng Liga Pilipina na nasa grupo nila Deodato Arellano, nila Andres Bonifacio. Okay, hiwalay ito doon sa isang grupo na Cuerpo de Compromisarios. Ay nagtatag sila ng katipunan kasi naniniwala sila na itong tinatawag na reforma o yung pamamaraan ng reforma ay hindi na siguro sasapat para magkaroon ng ganap na kalayaan ang Pilipinas. Kaya naitatag itong kikinabukasan, okay, ng pagka-aresto kay Rizal kasi inaresto si Rizal ng mga Kastila at dinala siya sa dapitan by July 6, 1892. Kinabukasan, July 7, ay naitatag naman tong Katipunan. Ang Katipunan, ang buong pangalan niya ay KKK. Okay? That stands for Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. So, ano ang layunin nito? Okay? Ang layunin ng Katipunan, kapag i-generalize natin siya, syempre, kaya siya tinatag para mapalaya ang Pilipinas sa pamamagitan ng isang revolusyon. At anong klaseng revolusyon? At madugong revolusyon. Okay? Kasi ang iniisip ng iba kapag ka sinabing revolusyon, siyempre, yan yung katulad nung sa Katipunan. Pero kasi, meron pang isang klase ng revolusyon na iniisip naman ni Rizal. Diba? Yun yung revolusyon sa pamamagitan ng edukasyon. Pero, katulad nga na nabanggit ko kanina, dahil nga hindi na naging maayos ang kilusang reforma, ay ngayon, tinatag nila ang Katipunan para doon naman sila sa side ng revolusyon na kung saan ay persahan nilang tatanggalin, no, ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Ngayon, ang Katipunan, siyempre, sa una, kailangan nila mag-recruit ng mga miyembro. So, ang Katipunan ay gumamit sa una ng triangle method o yung tinatawag natin na parang networking, no, sa makabagong panahon. Halimbawa, si Jose na isang kasapi ng Katipunan, ah, bilang kasapi or ganap ng kasapi, di ba? Required siyang mag-recruit ng dalawang tao na hindi magkakilala. Okay, halimbawa itong nasa slide natin, si Jose, sasabihan niya si Pedro, no, na hindi kilala yung isa na si Juan, okay? At itong si Pedro at Juan, same process, maghahanap din ng dalawa pang tao na hindi magkakilala at ipapasok nila sa Katipunan. So, kapag ganito, okay, may tinatawag tayong security diyan kasi ang Katipunan secret society. So para manatiling secret siya,
Okay. Kailangan ganito yung gawin nila para hindi sila mabubunyag or whatsoever. Pero alam nyo, di kalaunan, itong triangle method, ano rin ito, hindi na rin nila itinuloy. Kasi bago pa magkaroon ng tinatawag nating revolusyon ng 1896, no? Kailangan nila mas maparami pa yung mga miyembro eh. So, sa triangle method, sigurado ka doon sa secrecy na tinatawag. Okay? Pero, mabagal ang turnout ng mga members. Kaya, later on, okay, binago nila yan. Nagkaroon na lang sila ng yung mga lihim na pagpupulong para mas marami ang maengganyo nila na sumali sa katipunan. Ang katipunan ay may iba't ibang klase ng pagiging miyembro. Kapag ka nandoon ka sa sa level na katipon, ayan, mas marami ito. Okay? Ang usually, no, na nagiging password mo para makapasok ka sa mga meetings at sa kung ano-ano pang mga pagpupulong, dapat alam mo kung sino kang katipon. At usually, okay, ang password doon ay anak ng bayan. Ayan, no? Magka-reverse po ito, ah. Ayan. So si katipon, okay, siya ang kilalang mga anak ng bayan, mga miyembro ng Katipunan. So, sa Kawal, okay, ito naman yung mismong naggaganap sa or nagsisigurado, no, sa seguridad ng organisasyon, meron silang password na gumbursa. Okay. At yung mga opisyales ng Katipunan katulad nila Bonifacio, nila Arellano at kung sino-sino pa ang mga naging opisyales, sila yung mga bayani na miyembro na meron namang password na Rizal. So halimbawa, ganito yan, no? Papasok sila sa isang pupulong sa isang lugar. Sasabihin, sino ka? May mga nagbabantay dyan. Ako'y isang katipon. Ganyan. Ngayon, kung katipon ka, sino ka ba talaga? Ganyan ang mga tanong. So, at sasabihin mo, pagka ikaw ay katipon, ikaw ay anak ng bayan. Ngayon, bakit naman ganito yung aking figure? Kasi ito yung tumutukoy sa bilang ng mga miyembro. Okay? Dito naman sa kabila, ah, tumutukoy ito doon sa kung ano ang distribusyon, no, ng pangangalaga ng isang miyembro, okay, na kasapi sa katipunan. So si Katipon ay isang anak ng bayan, si Kawal ay isang gumbursa, at si Bayani ay si Rizal. Dito mo nga malalaman na talagang from the very start, konektado talaga si Rizal sa Katipunan kahit sabihin pa niya na hindi siya konektado dito physically or by what do you call this, by idea. Bakit? Kasi yung mismong pangalan niya ay ginamit bilang isang kontrasenyas or password, okay, ng mga matataas na miyembro ng Katipunan. Kaya nung nagkaroon ng pag-aalsa, no, yung revolusyon noong 1896, talaga si Rizal yung natamaan yan. Bakit? Kasi isa sa mga password nila ay Rizal. Yan yung problema din minsan kapag sobrang sikat ka, di ba? Tulad ni Rizal, no? Kahit wala pa namang mga social media noon at kung ano-ano, sumikat siya eh, no? Lalo na nung nailimbag yung No Limit Angere at saka El Filibusterismo, talagang sumikat si Rizal. Bakit? Kasi marami nag-isip na itong dalawang nobela ni Rizal ay naglalayon din talaga na palayain ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Okay. Pero kapag binasa niyo mabuti, syempre iba naman yung talagang sinasabi ni Rizal doon, 'di ba? Pag nag-PI 100 kayo, malalaman niyo po 'yan. Ngayon, ang mga supremo sa mga nagdaan na taon, okay, ay ang mga sumusunod. Unang-una, siyempre, nung naitatag ang Katipunan, nandiyan si Deodato Arellano na nagsilbi lamang ng isang taon. No? So, nagsimula siya ng 1892, nung talaga na-establish na yung Katipunan. Well, it was founded in July 7, 1892, pero yung pinaka-konkretong, kumbaga, bureaucracy, okay, ng mga opisyal, okay, at mga iba pang mga miyembro, October na ayos nila yan. Kaya from October 1892 hanggang sa pinalitan siya noong Pebrero na susunod na taon ni Roman Basa, si Deodato Arellano ang Supremo. Si Roman Basa naman ay pangalawa sa mga naging Supremo hanggang sa papalitan siya ni Bonifacio sa taong 1895, okay? Hanggang sa mamatay na lang si Andres Bonifacio noong 1897. Ngayon, kapag pinag-uusapan, bakit sikat na sikat si Bonifacio pagdating sa Katipunan? Malamang siya po ang talagang pinakapag-uusapan dahil si Andres Bonifacio ang supremo nung naganap yung tinatawag nating 1896 Revolution o yung CRY na tinatawag natin, Cry of Pugad Lawing. Okay? So, sila yung mga naging supremo.
At isa sa mga naging batayan, no, ng mga Katipunero ay yung Kartilya. Okay? Kartilya na mismo sinulat ni Emilio Jacinto. Sa una, ito ay meron lamang na 13 aral, no, para sa mga miyembro ng mga Katipunero. Okay? Kumbaga ang ano yan, ang Kartilya ay nagsilbing primer. Halimbawa, no, bago ka pa lang na nagiging miyembro ng Katipunan and gusto mong matutunan, no? Para lumawak yung kaalaman mo sa organisasyon, babasahin mo itong kartilya. Okay? Na sa una 13, pero kapag titingnan natin ngayon ang mga kopya, nasa 14 siya. Okay? 14 na mga turo para magkaroon ng kamalayan at malawak na pangunawa ang mga tao magiging membro ng KKK o Katipunan. Okay? So, ano yan? Kumbaga parang ang tawag dito, naging standard yan. Pero sa una, no, meron talagang sinulat na si Bonifacio para maging gabay dito sa ano, sa mga papasok sa Katipunan. Yan yung Decalogo. Okay? Kaya lang yung Decalogo, okay, o yung tinatawag na Ten Commandments, okay, ng Katipunan. Napansin kasi ni Bonifacio na kung ikukumpara niya ang Decalogo, okay, dun sa sinulat ni Jacinto, no, na kartilya. Mas maganda kung kartilya na lang ang babasahin at susundin ng mga Katipunero dahil mas philosophical ito, okay, at mas nagre-representa ng pagiging isang tunay na Katipunero. Ngayon, meron ding tinatawag na secret chamber, no, sa Katipunan. Nangyari ito nung naging supremo na si Andres Bonifacio. Tinatawag nilang secret council, okay? Na sila mismo sa mga ranggo nila, sila ang pangunahing mag-iimbestiga kung meron bang mga taksil o kaya mga hindi matitino, okay, sa Katipunan. So yung secret chamber na yan, no, na tinatawag na sa Katipunan ay binubuo nila Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at syempre sa mga kanang kamay ni Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela. Okay? Additional information, si Dr. Pio Valenzuela yung pumunta sa Dapitan, okay, nung 1896, July ng 1896 para humingi ng payo kay Rizal, okay? Dahil nga doon sa napipintong balak ng mga Katipunero, siyempre pinamumunuan na ni Andres Bonifacio na maglunsad na ng isang revolusyon laban sa Espanya, sa Pilipinas. At siyempre, kung sa tingin ninyo ay panlalaki lang ang mga Katipunan ay hindi ho, no? Dahil ang Katipunan ay bukas din sa mga kababaihan. Okay? At marami din mga kababaihan na talagang pwede natin sabihin naging aktibo. Okay? Sa Kilusan. Siyempre, nandiyan si Melchora Aquino na siyang ang kanyang role, okay, ay na-emphasize nung nagkaroon na ng revolusyon dahil ang bahay nila mismo ay ng kanyang asawa na si Ramos ay nagsilbing headquarters at saka doon din pinapakain, ginagamot, no, ni Melchor Aquino ang mga sugatan ng mga Katipunero na sumabak sa revolusyon. Andyan din ang asawa ng Andres Bonifacio, ang lakambinin ng Katipunan si Gregoria de Jesus. Okay? Na siya nangangalaga sa mga dokumento ng Katipunan. Nandyan din ang kapatid ni Rizal na si Josefa Rizal, no? Na naging presidente ng mga kababaihan ng Katipunan, si Angelica Lopez para sa fiscal o sa kaperahan, at syempre si Marina Dizon na naging kalihim din ng sektor ng mga kababaihan na miyembro ng Katipunan. Meron ding binalak, no, sila Bonifacio, Jacinto, no, na magkaroon ng official organ or kumbaga publication, okay, ang mismong Katipunan. Yan yung tinatawag na kalayaan, no? Kung familiar kayo doon, yung kalayaan ang official organ, no? Tinatawag natin ng kilosang KKK o yung organisasyon na Katipunan. Sila Candido Iban at Teofilo del Castillo, okay? Sila yung mga naging donors, okay? Para kahit papaano makabili sila ng printing press, okay, kay Antonio Salazar at mailathala nga yung official organ ng Katipunan. Unfortunately, isang issue lang 'yon, no, yung kalayaan.
Okay, yung official newspaper ng Katipunan. Dahil nung pagkatapos mailimbag ito, nagkaroon na ng revolusyon at syempre, no, hindi na nagkaroon ng pagpapatuloy dahil pagkatapos ng revolusyon, iiral naman ang politika, okay, at pakikipagtunggali ng mga miyembro, mga leader ng Katipunan at makukulong yan doon sa issue ni Bonifacio at saka ni Aguinaldo. Well, nung nagsulat ang mga opisyales sa Katipunan sa Kalayaan, may mga ginamit din sila mga pen name, no? Yung kanilang mga pangalan. Ano ba? Si Andres Bonifacio, siya ang nakilalang si Agapito Bagumbayan. Okay. Si Jacinto bilang Dimas Ilaw at si Valenzuela naman ay si Madlang Away. Ilan lang ito, no? Sa mga pen name na nag-i-involve doon sa first publication ng Kalayaan. Unfortunately, no, sa panahon natin ngayon, wala silang maituturing na preserve na copy ng Kalayaan. Pero dahil ito ay naging subject, no, sa mga dokumento na hanap ukol sa Katipunan at sa Philippine Revolution, no, pinipapalagay nga na nagkaroon ito ng publikasyon at kumalat din ito sa mga miyembro. Okay? Galing yan sa mga primaryong batis, no, kapag pinag-uusapan natin ang Katipunan. At syempre, ang mga katipunero, okay, ay nagkaroon ng tinatawag nating mga pagbabalangkas or chapters. Okay? Dahil nung kumalat na ang Katipunan sa Kapuluang Pilipinas, syempre, okay, nagkaroon nito ng mga tinatawag na mga stations or yung kumbaga chapter, no? Na kung saan inuorganisa ng mga iba't ibang mga leader. At kung pag-uusapan natin yung mga chapter-chapter na yan, siyempre, no? Hindi natin maikakaila, no? Na may dalawang chapter sa Cavite, no? Na talagang pinag-usapan. Andyan yung Magdalo, okay? At yung Magdiwang. 'Di ba? Yung Bagdalo ay nasa pamumuno ng pinsan ni Emilio Aguinaldo, si Baldomero Aguinaldo. Ang Magdiwang naman ay sa pamumuno, no, ni ng tsuhin mismo ni Gregoria de Jesus. Okay? So, itong dalawang ito na chapter sa Cavite ay talaga nagpapaligsahan. Okay? Nagpapaligsahan hindi lang sa kung sino ang may kakayahan or whatsoever. Nagpapaligsahan din sila, syempre, para doon sa kanilang mga reputasyon. Ang kondisyon ng Pilipinas, no, bago pa sumiklab ang revolution, ay ang mga sumusunod. Okay, number one, yung mga Spanish authorities, okay, noon pa man talagang nagsususpecha na sila, no, na may mga grupo, okay, katulad ng Katipunan, no, na ang layunin talaga ay wakasan, no, yung pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Ngayon kasi may sarili din naman silang intelligence group. Ang tawag doon ay yung Cuerpo de Vigilancia, okay, o yung intelligence service ng Spain. At bukod pa dyan, okay, ang mga praile, lagi nilang sinasabi sa Gobernador General hanggang doon sa Gobernador General na inubutan ng revolusyon si Ramon Blanco. Okay? Ay mayroon na silang mga napapansin ng mga tao, grupo na laging magkakasama at naniniwala sila, no, na itong mga organisasyon na ito ay talagang maglulunsad ng isang revolusyon laban sa Espanya. Okay? At meron din mga leak information kasi at the time, close ang Katipunan sa Japan eh. Okay? May mga connection. So, dapat ang mga Katipunero sana ay kukuha ng dagdag na armas sa bansang Hapon. Kaya lang hindi na ito natuloy dahil nga bukod sa mahal yung presyo at hindi naman ganun kayaman ang organisasyon ng Katipunan, okay? Bukod pa doon is mahirap yung linya ng komunikasyon dahil dapat ito nasa patago na paraan, no? Kaya hindi na rin natuloy yan. Sabi nga nila, isa sa mga ebidensya na may koneksyon ng mga Katipuneros sa bansang Hapon o yung mga revolutionista di sa
sa Japan at that time, no? Kasi Meiji yan eh. Marami tumututol sa Meiji. Ah, makikita yan doon sa kalayaan. Kasi para maligaw yung mga tao kung para saan yung kalayaan. Halimbawa, nagkaroon ng kopya, no? Kahit ano pa man. Nilagay nila doon ang editor, si Marcelo del Pilar, na nasa Espanya, and then publish sa Yokohama. Yokohama ay yan isa sa tanyag na lugar sa bansang Hapon. So ito yung isa sa magpapatunay na may connection talaga ang mga Katipunero sa bansang Hapon. Alam natin to, no? Dahil nung dinalaw ni Pio Valenzuela ang ating pambansang bayani si Rizal, no, na at the time na ipatapon sa dapitan, talagang hindi hindi sa pabor, di ba? Against siya sa revolution eh. Kasi nakikita niya na ang pagkakaroon ng ganitong layunin ay hindi pa handa ang mga Pilipino harapin yung magiging kapalit ng madugong revolusyon. Kaya nga ang sinabi ni Rizal kay Valenzuela ay pag-isipang mabuti kasi malaki ang itinataya natin kapag itutuloy itong madugong revolusyon. Ang sabi nga niya, ah, kailangan ang mga Pilipino bago lumaya, dapat dumaan muna doon sa proseso ng pagkakaroon ng sapat na edukasyon. Kasi sa pamamagitan lamang ng edukasyon, mapapatunayan ng mga Pilipino na sila'y karapat-dapat ng lumaya. Okay? Very consistent. No? Very consistent naman si Rizal. At well, paano nga ba nadiskubre ang Katipunan? Well, ang Katipunan kasi, no, although marami nang alam tungkol sa kanila kasi nga may intelligence group eh, no? Tapos yung mga praile, talagang ano sila, nagiging observant din sila sa paligid at nire-report naman nila sa gobyerno. And since wala naman talagang matibay na ebidensya, hindi naman sila ginagalaw. Until the time, no, na nagkaroon ng away sa pagitan ni Teodoro Patiño at saka ni Apolinario de la Cruz. Okay? Anong pinag-awayan nila? Pareho sila nagtatrabaho sa Diario de Manila. Okay? At ang pinag-awayan lang nila ay promotion. Kasi yung sa promotion, okay, kapag ka na-promote ka sa pagiging editor, okay, magkakaroon ka ng aumento or pagtaas sa sahod ng 10 piso. Okay? Kada buwan. Ngayon, malaki yung 10 piso na yon, no? Nung panahon na yun. Kasi ang piso lang, marami ka nang pwedeng magawa eh. 'Di ba? What more kung yung 10 piso? O dahil doon sa increase na yun, nag-away sila kasi napili si Apolinar de la Cruz eh. Eh di nagtampo, nag-away. At nagbanta ito si Teodoro Patiño na sisirain niya yung kalagayan ni Apolinario de la Cruz at ibubunyag nga niya, no, yung Katipunan. Ngayon, hindi naman hindi na sa pagkakataon, no, dahil siguro sa galit na rin ni Patiño, nabanggit niya lahat yan sa kanyang kapatid na si Honoria. Si Honoria at that time nasa Beaterio o yung kumbento saan nag-aaral ang mga kababayan para maging madre. Nakwento niya ito sa kanyang mother superior na si Sister Teresa o si Sor Teresa. At dahil nga kahindik-hindik yung revelation na yon, okay, ipinayo ng madre kay Teodoro Patiño, na kapatid ni Honoria, na ito ay ikumpisal sa pari dahil ito ay tinuturing na mortal sin, no? Kasalanan talaga. Mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno kapag hindi mo yan ikinumpiso. So, sa takot ni Teodoro Padino bilang isang Katoliko, ikinumpisal niya ngayon ito kay Padre Mariano Hill na kura ng Tondo at doon na nga, no, nag-leak ang information. Sabi naman ni Padre Mariano Hill, meron siyang mga claim na hindi naman sa bina-violate niya yung vow of yung confession na syempre dapat yon between the confessor and the one who uh, manages the authority of the confession, which is yung pari nga, no? Hindi naman sa binabayad niya pero kasi ang punto niya doon is threat of security yon eh, no, sa Spanish government in the Philippines. So dahil nga doon sa pangyayari na yan, na-discover ang Katipunan, wala nang panahon ang Katipunan, okay,
para patagalin pa yung organisasyon bilang isang organisasyon lamang. Okay? Kailangan na nilang kailangan na nilang kumilos. Okay? At ilunsad na 'tong tinatawag na revolusyon. So, ito yung mga events, okay, na nag-lead dun sa tinatawag nating the cry o yung unang sigaw. Ay nauna nakilala sa unang sigaw ng Balintawak, and then later on, okay, ang tinatanggap ngayon sa kasaysayan natin ay yung unang sigaw sa Pugadlawin mismo dun sa lugar na yon. Ang pinagbasehan nila yung statement ni Valenzuela na kung saan nagkaroon ng unang encounter ang mga Katipunero na ilunsad ang revolusyon. So, pinatawag ni Bonifacio lahat ng mga Katipunero, okay, sa lugar na tinatawag na Balintawak. Malaki yung Balintawak, hindi natin maano yan. And then, sabi nga ay pumunta sila sa Pugadlawin sa mismong bahay ni Juan Ramos. Juan Ramos sa the husband of Melchora Aquino na nasa lugar ngayon ng Banlat, okay, sa Tandang Sora sa Quezon City. Eh, sakop yan ng Bahay Toro, Barangay Bahay Toro. Okay? Ngayon, doon sila nag-usap-usap, nagdesisyon sila kung magre-revolusyon pa na ba sila or hindi pa. Then eventually, naging emotional si Bonifacio, encourage the Katipuneros, kung hindi natin ilulunsad sa revolusyon ngayon, ma mamamatay din lang naman tayo. Mas maganda na bago tayo mamatay, lumalaban tayo para sa karapatan natin. And then eventually, kinausap niya ang maraming miyembro, no? Basta doon sa pagpupulong nila ng mga opisyales, at ang mga Katipunero naging emotional na rin. At nung sinabi ni Bonifacio na kunin ang mga sedula dahil ito ay nagsisilbing pananakop sa atin ng mga Kastila, at para mawakasan yan ay dipunitin. Kaya nagkaroon ng tinatawag na pagpupunit ng mga sedula. Okay, yun talaga yun. At syempre, wala nang atrasan to, no? Nung nagsimula na ang paglulunsad ng revolusyon, okay, sunod-sunod na rin ang mga pag-atake ng mga Katipunero. Nandyan yung pag-atake nila sa San Juan del Monte para makuha yung mga ibang armas ng mga Kastila. Kasi nandun yung nasa tabi ng simbahan yung mismong station ng mga militar, no? Na tinatago nila doon yung mga iba pang mga kagamitan nila, okay, na mga rifle, okay, at kung ano-ano pa. Sa pulbo rin yun yung mga ganyan. And then, medyo minalas lang sila doon. Okay? Bakit? Kasi na ano sila doon natalo sila doon. Okay? Kasi nung susugod sila sa San Juan del Monte na dapat gabi, hating gabi, kaya lang hindi nakarating yung forces ni Bonifacio na manggagaling sa Caloocan. Dahil nakatulog siya no? Napahaba yung tulog. Pagod si Bonifacio, nagtatrabaho pa siya Okay. Natandaan si Bonifacio, bodegero yan sa Divisoria, may mga negosyo yan doon. Kaya pagdating niya doon, wala na rin. Okay? Kaya halos karamihan ng mga events ng Katipunan sa Maynila ay napapagtalo ang mga Katipunero. Pero kapag pupunta ka naman sa ibang lugar, emphasize ko na yung Cavite. Ayan. Mas marami na ipapanalo mga laban doon. Okay? At doon magsisimulang makilala yung pangalan ni Emilio Aguinaldo kasi siya ang isa sa mga namumuno or baga pinakamataas na namumuno sa mga Katipunero, okay, sa Cavite. At dahil diyan, okay, magkakaroon tayo dito ng kumbaga parang division sa differences ni Bonifacio at saka ni Aguinaldo. Mga Katipunero, titingnan nila sa Aguinaldo na parang bagong pag-asa, no? At si Bonifacio, katulad na rin ng mga naging kwento ng iba, ay magiging unpopular, okay, sa mata ng ibang mga Katipunero. At dahil nga dito sa paglunsad ng revolusyon, okay, by August 30, ang Governor General Ramon Blanco ng mga panahon ngayon ay diniklara ang 8 probinsya kasama ang Maynila, okay? Probinsya ng Maynila, probinsya de Manila, na mapaloob sa state of war, okay? At ito ay mapasa ilalim sa martial law para mapigilan yung tinatawag na paglaganap
no, ng damdaming revolusyon sa mga iba't iba pang probinsya, no, sa Luzon at sa iba pang kapuluan ng Pilipinas. Yan yung sinasabi natin na yung 8 na sinag na makikita natin ngayon sa bandila natin. Ang iba sasabihin, yan daw yung 8 probinsya na naunang revolusyon laban sa mga Kastila. Which hindi naman ganon ang dating. Kumbaga, ah, ang pinakatama is that ito yung 8 probinsya na napasailalim sa state of war, okay? At na martial law para mapigilan, okay, yung paglagan ng revolusyon. Kasi sa 8 probinsya ito, naniniwala si Governor General Blanco, dito nagkaroon ng daan ang mga revolusyonaryo para maipalaganap pa tong revolusyon sa iba't ibang bahagi ng Luzon at syempre sa iba't ibang mga isla pa sa Pilipinas. Yan yon, di ba? Maynila, Cavite, Bulacan, Laguna, Tarlac, Pampanga, Batangas at Nueva Ecija. Yan yung 8 sinag. And ang dekreto, okay, ni Blanco is that lahat nagpalabas siya ng amnesty. Okay? Lahat ng susuko within 48 hours, 2 days. Okay? Pagkatapos ilunsad itong amnesty, okay, ay hindi na mapapasailalim sa military court. Ngayon, noong mga panahon na iyon, dahil nasa Maynila lang naman si Dr. Pio Valenzuela, siya yung isa sa mga ah, tumugon doon sa amnesty decree ni Blanco. At yung mga kasama din niya, okay? At they looking at it as an advantage, okay? Para makatakas din yung ibang mga katipunero, lalong-lalo na siyempre si Andres Bonifacio na siyang itinuring na pinaka-leader, no, ng katipunan na naabutan ng paglulunsad ng revolusyon. At marami pong mga kaganapan, no, pagkatapos ng paglulunsad ng revolusyon noong Agosto ng 1896. Maraming mga napatay, no, ng mga leader ng katipunan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At syempre nadamay na din dyan si Rizal. Kaya nga in-execute siya ng mga Espanyol noong December 30, 1896 dahil sa involvement niya sa rebellion na ito nga yung sa Katipunan. At syempre, yung isa pang kaso niya ay sedition dahil siya ay pinagbibintangan ng mga Espanyol na nanlunsad ng mga salita, statement, okay, laban sa gobyerno ng Espanya sa Pilipinas. At syempre, naging tanyag din yung 13 Martyrs of Cavite. Okay, yung 13 Martires dahil itong 13 na ito, sa pilitan na hinuli, supporters daw sila. Ito yung mga mayayaman ha. Supporters sila ng Katipunan. At later on, dinala sila sa Cavite City, okay, sa may Sangli, at doon sila pinatay. And marami ding mga naka-experience ng deportation, okay? Tulad ni Juan and Antonio Luna, si Isabelo de los Reyes na-deport din, okay? Dahil pinagpapalagay na mga maimpluwensya din silang tao, okay? At ito ay makakadagdag pa, no, doon sa problema ng mga Espanyol sa Katipunan. At meron din namang mga panalo ang mga Katipunero. Okay? Sa isay natin, meron namang, eto, katulad dito sa Nueva Ecija. Okay? Kung meron kayong nakitang bandila or flag ng Katipunan, yung kulay black na may K tapos may bungo at saka buto. Yun yung kay Llanera. Okay? Na unit sa Nueva Ecija ng Katipunan. Nakapanalo sila, no, ng isang laban. Si Llanera kasama si Pantaleon Valmonte. Saan? Sa may San Isidro, Nueva Ecija. Siyempre, Emilio Aguinaldo. Okay? Maraming panalo si Emilio Aguinaldo. May panalo siya sa Kawit. Okay? At sa bandang Binakayan. Okay? Na lahat ng itong lugar na ito ay nasa probinsya ng Cavite. Mariano Alvarez ay nakakamit din ng panalo. Okay? Si Mariano Alvarez ay nakapanalo sa Noveleta, Cavite. Ng mga magdiwang ito. Okay? And si Jose Tagle, no, na nagkaroon din ng panalo sa Imus, Cavite. At nandiyan din si Eusebio Roque na mas kilala sa Maestrong Sebio na nakapanalo din ng isang labanan sa probinsya ng Bulacan. Okay? Kaya lang,
siyempre, magkakaroon ng problema ang Katipunan. Okay? Katulad na rin ng problema ng ilang mga Pilipino magpasa hanggang ngayon, yung tinatawag natin na hindi pagkakaisa or disunity. Okay? Si Alvarez bilang pinuno ng Magdiwa, di ba, ay ni-request niya si Bonifacio na pumunta sa Cavite dahil nagiging malala na yung awayan, no? Internal problem kumbaga. Awayan ng mga paksyon, okay? Ah, ng mga chapters, no? Doon sa Cavite. Particularly yung Magdiwang at saka Magdalo na laging nagkakaroon ng encounter. Okay? So, naisip niya, dahil ang Supremo naman si Bonifacio, pinapunta niya sa Cavite, inimbata niya para din sa safe si Bonifacio, at tulungan sila na mapag-isa, mapagkasundo itong mga nag-aaway ng mga paksyon. Okay? So, pumunta naman si Bonifacio kasama ang mga kapatid niya. Okay? Kaya lang, hindi nila na-feel na na-welcome sila sa Cavite. Kasi sa Cavite at that time, masikat na si Aguinaldo. Okay? And they're not looking Bonifacio is very special kahit siya pa yung Supremo. Nandiyan na rin yung regional factor na dahil Manileño si Bonifacio, may angas ng kaunti. Alam mo yung mga ganon, di ba? Pero yun nga, nagkaroon ng first meeting sa Imus noong December 31, nandun si Bonifacio. Kaya lang, wala namang talagang napagkasunduan kasi during the meeting na pag-usapan yung babaguhin yung forma ng Katipunan. Ang Magdalo gusto nila yan, no? Para mabago yung, kumbaga, yung vibe ng revolusyon. Ang Magdiwang, siyempre, ayaw nila yon kasi yung Katipunan mismo ay sapat na, okay, para maging preparation or preparatory government. Okay? Kung sakasakali nga na magtagumpay sila doon sa nagaganap na revolusyon. At ayan na nga po, no? Kalipas ng mga ilang buwan, katapos ng meeting na yon, nag-meeting uli, okay? At dinala sila sa Tejeros, okay? Sa Tejeros Convention. Ah, ang Tejeros ngayon ay sakop na ng Gentry, o yan, General Trias, Cavite. Okay? Sa may San Francisco, Malabon, kung tawagin nung araw. So March 22, 1897, okay, nagkaroon ng pagpupulong sa Tejeros at dito dito magsisimula yung tragedy sa buhay ni Bonifacio. Ang mga delegado ng Tejeros, ano sila? Nag-agree sila doon sa fact na oo, kailangan na natin palitan yung katipunan ng isang revolutionaryong gobyerno. Okay, na mayroong presidente. Okay, at hindi katulad nung sa Katipunan na haring bayan or parang king ang lalabas. At nag-agree sila sa Tejeros na kung ano man ang magiging resulta ng eleksyon ay igagalang ng lahat. So, tapos ang eleksyon, ayan na-elect na presidente si Aguinaldo, vice president si Trias, okay? Then Ricarte, on the other hand, bilang Captain General, ang naging Director of War si Emiliano Rego de Dios at ang naging Director naman ng Interior ay si Andres Bonifacio. Kaya lang, katulad na pag-usapan, after ng election, okay, ay nagkaroon ng problema. Bakit? Kasi uh, uh, mayroong pong sumalungat, no, doon sa naging eleksyon. Ang sabi, gagalangin nga, di ba? Kaya lang may sumalungat. Ito ay sa katauhan ni Daniel Terona na isang Magdalo. Okay? At sinabi niya na dapat daw ang posisyon ng interior kung saan na-elect si Bonifacio, ayan, no? Ayan. Ay dapat sa isang abogado na katulad ni Jose del Rosario. Okay? At mas qualified yan para daw kay Bonifacio. At syempre, napikon si Bonifacio kahit siya yung presider ng meeting. Okay? At sa init ng ulo niya, napabunod siya ng baril at tinutok niya kay Terona. Well, na-suppress naman. Kaya lang, sa asar ni Bonifacio, dahil siya nga ang presider noon, dineklara niya na ang mga resulta ng eleksyon sa Tejeros ay hindi opisyal. Okay? At walang bisa. Okay? And doon na magsisimula yung, kumbaga, tragedy. No? Tuloy-tuloy na tragedy hanggang sa ikabatay na yan ni Andres Bonifacio. Ito yung larawan, no, na kumbaga sinasalamin na kung saan nagtumutol daw si
Tirona. Okay? At syempre, dali-dali si Ricarte, pinigilan niya si Bonifacio kasi alam niya na magkakaroon ng malaking gulo yan. At dito na nga, no, makikita natin ang pagbaksak na ng Supremo. Okay? Tuloy-tuloy na pagbaksak ng Supremo. So, Bonifacio, ayan, sundan natin to. Bonifacio and his men drew up the Acta de Tejeros. Sila sa ano eh, bagat umalis sila doon and then they drafted the Acta de Tejeros and enumerated the reasons for not accepting the outcome of the election na nangyari sa Tejeros. And then eventually, okay, they had this Naik agreement, okay, na nag-form ng new army under Pio del Pilar. Si Del Pilar, si Ricarte, okay, ang problema, umalis sila kay Bonifacio, punta sila kay Aguinaldo, at doon na, nagka-leche-leche kasi napa-aresto na nung nahuli na sila Bonifacio, na-aresto na. Okay? Nung inaaresto sila si Siriaco on the spot na matay. Okay? Dahil nanlaban sila. At ang Bonifacio brothers, kasama yung isa niyang kapatid, si Procorpio. They were charged with treason, sedition, and of course, yung binalak na pag-murder assassination daw kay Aguinaldo kasi yun daw yata yung naging laman ng meeting nila sa Naik. Okay. And then, nakapag-produce sila isang, alam nyo na, di ba? Mock trial eh. Nakapag-produce sila ng isang witness sa katawan ni Pedro Hirot. Tinitestify niya na siya daw ay binayaran ni Bonifacio para patayin si Aguinaldo. At ang isang malungkot na part dito is that at the end, after that trial na alam natin na parang setup lang, they were sentenced to be shot to death, okay, by May 10, 1897. Okay. Maraming kontrobersya ang napaloob dito kasi ang sabi ng iba, uh, hindi na umabot ng May 10, patay na talaga si Bonifacio. At yung kanyang assassin, yung executioner niya, si Lazaro Macapagal, hindi naman din nagsalita, no, tungkol dun sa pagganap niya ng katungkulan para isagawa yung desisyon ni Aguinaldo na parusang kamatayan. Marami nagsasabi na nasa bundok pa lang sila, no? Maraming bundok yan eh. No? Yung Tala, marami yun eh. Buntis, 'di ba? At Nagpatong, no? Hindi natin alam kung sa doon, pero doon pala daw napatay na si Procorpio and then Bonifacio. Maraming nagsasabi na lumuhod pa daw and then nakiusap. Hindi naman daw binaril, pinagcha-chop-chop. Kaya may mga biruan dati noon ng mga matatanda, nakuha lang namin yung ganong style na Andres Bonifacio, atapang atao, aputo la kamay, atapang atao, aputo la paa, atapang atao. That gives you the hint na kung ano ba talaga yung nangyari kay Andres Bonifacio. Okay? Hindi siya nabaril. May nagcha-chop-chop siya. Ganon. Yung naging mga usap-usapin noong panahon na yun. At pagkatapos ng lahat, kailangan i-reorganize ni Aguinaldo, okay, ang mga revolusyonaryo dahil siya na nga itong tumatayo na leader ng mga revolusyonaryo. At dahil dyan, okay, dahil sa nagkaubos-ubos ang kanilang mga teritoryo, no, na sakop ulit ng Kastila sa Cavite, kailangan nilang gumalaw. At napunta sila sa San Miguel, Bulacan. At dito, no, tatalaga ni Aguinaldo yung tinatawag nating Biak na Bato Republic o Republika ng Biak na Bato. Okay? At ito yung mga larawan, yan, yung sa mismong lugar ng Biak na Bato sa San Miguel, Bulacan. At ito yung mga larawan ng mga Katipuneros na nandun mismo sa Biak na Bato. Okay? At dito, tingnan natin, yan. Yan. Aguinaldo ordered the preparation for a constitution. Okay, para doon sa republikang itinayo nila sa San Miguel. At inatasan niya si Felix Ferrer and
Isabelo Artacho, na gumawa niyan. Ang konstitusyon ng Biak na Bato ay eksaktong kopya, no, doon sa Cuban Constitution na noong panahon na yun ay naging matagumpay, no, sa kanilang revolusyon laban sa Espanya. At dineklara dito ang mismong hangarin ng revolusyon, no, which is ang paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya. At well, dito rin papasok ngayon yung magiging role ni Pedro Paterno na isa rin sa mga iconic na Filipino elite ng panahon na yun. Okay? Sabi niya, kapag magpapatuloy ang revolution, marami mamamatay, masisira ang mga negosyo namin, ay hindi rin magkakaroon ng kaayusan. Kaya sabi niya, offer na niya yung sarili niya dahil close naman siya sa mga opisyal ng Espanyol. I-offer na niya yung sarili niya na maging negotiator or yung tinatawag na parang ano siya, envoy, no? Para makapag-usap ang mga Pilipino at mga Espanyol na nasa Maynila. Now, ang role ni Paterno ay para magkaroon ng tinatawag na kapayapaan, no, sa pagitan ng dalawang mga kampo na naglalaban, which is yung mga revolusyonaryo now uh, under the leadership na ni Aguinaldo at syempre yung mga Espanyol, no, na nananatili pa rin ang kapangyarihan sa Maynila. At doon na magaganap yung truce in Biak na Bato. Okay? O yung pact in Biak na Bato. Tapos si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan, according doon sa kasunduan na yan, no, ay magbo-voluntary exile or aalis. Okay? Aalis sila, pupunta sila ng abroad, particularly sa Hong Kong, para matigil na itong revolusyon. At syempre, ang Governor General at that time, okay, nag-agree na babayaran niya si Aguinaldo, okay, sa halagang 800,000 pesos sa tatlong scale ng pagbabayad. Parang Mumbai pa, hulugan pa. Ngayon, ang unang-unang pagbabayad is yung 400,000 pesos. No? At makukuha ito nila Aguinaldo, okay, sa panahon na paalis na sila sa Pilipinas. Yung susunod na 200,000 ay kapag yung ibang mga revolusyonaryo na may iwan sa Pilipinas ay isusuko nila yung kanilang mga armas sa mga Espanyol. At yung huling installment, which is 200,000 para mabuo yung 800,000 pesos, ay kapag kinanta na yung Tadum, okay, at naproklama na ni Gobernador General Rivera, Primo de Rivera, yung general amnesty sa mga revolusyonaryo. Ang makukuha lang dyan, 400,000. Dahil yung matitirang 400,000 na nakahati pa sa dalawang installment, yung 200, 200, hindi na yan makukuha ng mga Pilipino. Bakit? Kasi hindi naman lahat sumuko sa mga Spanish authorities. At syempre dahil hindi naman sila sumuko, di hindi rin nagkaroon ng amnesty. Nagtuloy-tuloy pa rin ang labanan kahit wala na si Bonifacio tuloy. Wala na si Aguinaldo dito at yung mga iba pang leader ng revolusyonaryo nasa Hong Kong na. Nagtuloy-tuloy. Okay? Actually, may ano pa nga eh. Ayan, no? May dagdag pa, 900,000 pesos as indemnity. Para sa mga pamilya naman, no? Ng mga sibilyan na nagdusa dahil dun sa umiiral na revolusyon. Katulad ng sinabi ko, nagtuloy-tuloy pa rin naman ang laban. Okay? Sila Federico Abaya, okay, sa Ilocos, tinuloy nila ang pakikipaglaban sa mga Kastila. Si Leon Kilat, no, sa Cebu, nagtuloy-tuloy din ang kanilang labanan doon. At si Francisco Macabulo sa Pampanga, tuloy-tuloy din ang naging paglalaban nila sa mga Kastila. Kaya talagang hanggang 400,000 na lang yun. 400,000, okay, ay dala-dala ng mga leader ng revolusyonaryo sa Hong Kong upang pagplanuhan naman ang mga susunod nilang hakbang, no, para sa revolusyon. Kasi ang balak nila, babalik sila and bubuhayin ulit ng revolusyon para kahit papaano sa huli, no, magtagumpay sila at makamit na natin ang kalayaan. Nung nasa Hong Kong na sila, ang Ginaldo ay nagkaroon ng Philippine Revolutionary Committee. Ay si Felipe Agoncillo naman ay nagpropose
doon sa Rus Runsville, doon kay Roosevelt Wildman, okay, ng Estados Unidos, okay, para makabili sila ang mga Pilipino ha sa mga Amerikano ng mga armas, okay, para lang mapaghandaan ng mga Pilipino yung kanilang pagbabalik na revolusyon sa Pilipinas. Mga second hand ang binenta ng mga Amerikano. Ngayon ang tanong, bakit may mga Amerikano po doon? Simple lang po yung sagot, no? Dahil may base militar po ang mga Amerikano sa Hong Kong. At doon nakastation si George Dewey na itong si George Dewey. Okay. Yan yung kumbaga mapag-uutusan, no, ni President William McKinley na pumunta sa Pilipinas. Okay, at doon nga tapusin nila ang pakikidigma sa mga Espanyol kasi sisiklab naman yung Spanish-American War. Well, on the other hand, si Artacho, ang gusto niya uh, ay yung second and third installment ng 800,000 ay sana mahati-hati, no? Doon sa mga leaders, nakasama rin siya. At kinasuhan din niya sa Aguinaldo sa Hong Kong Supreme Court. Okay? Kaya lang, dinaga rin siya. Ewan ko kung bakit. Okay? At pumunta siya sa Singapore. Si Artacho ay nag-serve as double agent for the Spaniards kasi medyo dismayado siya kay Aguinaldo. At yung nakabalik na si Aguinaldo sa Pilipinas, okay, in-order naman niya ang pag-aresto, okay, kay Artacho dahil naging traitor ito sa samahan. May mga ganong issue, di ba? So, ayan na nga po. At diyan na magtatapos ang topic natin tungkol sa Katipunan. Okay? So, kung may mga katanungan tayo, okay, siyempre ireserba natin yan, no, sa susunod nating pagkikita. Pero meron pa rin naman ho tayong kaunti pang oras, okay, para ituloy ang susunod nating pang lesson. Okay? So, ipe-prepare ko lang po. Okay, sandali lang po. Ayan. Okay? So, ayan, nakikita na po. So ngayon magtutungo naman tayo doon sa susunod na lesson, which is yung pananakop ng Amerikano sa Pilipinas. Okay. Ano nga ba ang layunin ng mga Amerikano? Okay, bakit nila gusto sakupin ang Pilipinas? Okay. Meron tayong tinatawag na 5Ds. Okay. Na siya magre-representa doon sa kung bakit gusto sakupin ng Amerikano ang Pilipinas. Number one is dollar. Okay. Kasi tinitingnan nila ang Pilipinas as market, no, para sa mga American products. At ito ang kanilang magiging stepping stone sa Asian market na alam natin kung saan, which is in China. Number two, defense. Kasi dahil sa lugar ng Pilipinas, no, sa mundo, okay, napaka-strategic, gusto nilang gamitin ng Pilipinas para sa karagdagang base militar ng mga Amerikano para makontrol ang Pasipiko. Okay? At gawin ng Pilipinas bilang isang first line of defense para protektahan ang mga Amerikano. Nandyan din ang destiny. Okay? Bakit? Kasi naniniwala sila na ang Pilipinas ay binigay ng creator or ng Diyos sa kanila. Okay? At doon makikita natin, okay, na ginagamit nila ang kanilang paniniwala sa manifest destiny na kung saan binigay ito ng buong may kapal sa mga Amerikano para pangalagaan. At syempre, dahil pinag-uusapan natin ang destiny, nandyan din ang deity na kung saan gusto lang gawin ng Pilipinas bilang isang lugar para maipalaganap yung tinatawag natin paniniwalang protestantismo. At syempre, no, bilang isang Amerikano, tinitingnan din nila ang Pilipinas bilang isang duty na kung saan silang mga puti, no, mga Amerikano, ay meron silang pananagutan sa mga Pilipino. At kaya nila sinasakop ang Pilipinas dahil payayabungin nila ito, tuturuan nila ng sibilisasyon at para magkaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino. Okay? So lahat yan parte ng propaganda. Ngayon, bakit ba na-involve ang Amerikano dito? Dahil papasok tayo dun sa tinatawag na Spanish-American War. Okay? May mga sangay, siyempre, ang Spanish-American War. Una, sa politika.
sa Amerika, no, kumalat yung mga tinatawag nating yellow journalists. Okay? At karamihan dyan, or sikat dyan, ay yung Hearst Scripps newspaper na nagpalabas, no, ng isang impormasyon, at ito ay isa sa mga pinaka-sensitive na impormasyon, na yung mismong letter ni Enrique de Lome na ambassador ng Espanya sa US. Okay? Sulat niya sa kanyang kaibigan sa Habana, Cuba, na sinasabi niya doon na ang presidente ng Amerika ng panahon na yon, si William McKinley, okay, ay isang mahina at patakbuhing politiko. Well, hindi naman pinansin ni ano yan, no? Ni pangalan nito, ni William McKinley. Kaya lang, siyempre, dahil sa impormasyon na yan, nagkaroon ng kakaunting lamat, no, sa pagitan ng Spain at saka ng Amerika. Kasi yung mga ganyan, okay, isyong politika, talaga nagkakaroon niya ng lamat, no, sa isa't isa. So, that's the politics side. Susunod is social. The Cuban Revolution had won the sympathy of the Americans. Kaya, eventually, magtatagumpay ang Cuba, okay, at tutulungan ito ng mga Amerikano at matatalo ang mga Espanyol. So, another ito, conflict between the two countries. At syempre, economic. Alam natin, no, na poprotektahan talaga ng mga Amerikano ang Cuba. Okay? Lalo doon sa revolusyon, susuporta na. Bakit? Kasi ang mga Amerikano nung panahon na yon, malaki ang kanilang mga investments, no, sa bansang Cuba. Lalo na doon sa produkto ng asukal. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ay tinitingnan ng mga Amerikano na itong Spanish-American War at yung pag-acquire nila ng mga bagong teritoryo ay pasok dun sa tinatawag nilang Manifest Destiny, yung paniniwala nila sa Manifest Destiny. Na kung saan, okay, ang Panginoon ay hinayaan ng Amerika upang maging isang superpower, no, na bansa sa mundo. Halimbawa, itong sila Senators Henry Cabot Lodge at si Alfred Beveridge, they believe, no, na nakatakda, okay, ang US para mag-expand. Hindi lang doon sa malapit na sa teritoryo nila, kundi doon din sa Pacific at kung saan pa man. Okay? At they're talking about, no, the region where the Philippines were. At naniniwala sila na kapag ka nangyari ito, okay, ay mangyayari din yung access nila sa markets ng China, Japan, at syempre sa Pilipinas, na alam natin na naging sentro din sa kalakalan ng mga panahon na yon. Ngayon, ang Amerika kasi nagsimula lang, no, bilang isang maliit na bansa, at later on, depre, lumakas sila at naging ganito na sila ngayon. Okay, 50 states. And dahil dyan, hindi talaga may iwasan na mag-isip ang mga Amerikano nung tinatawag nilang kagalingan, dahil within their history, no, napatunayan nila kung gaano kagaling, 'di ba, ang United States of America. Sisimulan lahat diyan yung tinatawag nating Spanish-American War dahil dun sa isang insidente na tinatawag na pagsabog ng USS Maine na mismo naganap sa uh, Havana Harbor, okay, sa Cuba. February 15 of 1898, no? The American battleship USS Maine mysteriously exploded at Havana Harbor in Cuba, na pumatay sa 246 na tao. Okay? At syempre, okay, dahil nasa Cuba yan at may revolusyon ng mga panahon na yon, automatic ang pinagbintangan kaagad nila, syempre, ng mga Amerikano ay yung Spain. Now, dahil dyan, ang US Congress, nagpasa sila ng Taylor Resolution, at ang Taylor Resolution ay magbibigay sa atin ng hint para mag-declare ang US ng war ay laban sa Espanya noong April 21, 1898. And on April 25, 1898, no, ang US Congress ay pinormal na ang kanilang pagdedeklara ng digmaan laban sa Espanya. Siyempre, alam natin ito, no? Kapag may kaaway ang Spain at dahil tayo ay under Spain, damay din tayo doon. Kaya nga makakapunta dito ang mga Amerikano dahil dyan sa Spanish-American War.
At doon na magsisimula din sa isang banda yung Filipino-American Alliance kasi nakita ni Aguinaldo ito at ng ibang mga revolusyonaryo na pagkakataon na pumanig sa mga Amerikano. Bakit? Kasi ito yung susi nila. Okay? Para mapaalis din ang mga Espanyol sa Pilipinas. Okay? Ngayon, ang mga Pilipino, na inassume nila sa mga Amerikano na tutulungan sila. Okay? Bakit? Kasi sinasabi din naman ng mga Amerikano ng mga panahon na yun, hindi naman sila interesado sa Pilipinas. Okay? Kasi sabi ng mga ibang Amerikano na nasa Hong Kong din, no? Na si President McKinley daw ay nagkaroon ng mga pangako, no? Na hindi naman i-colonize ang Cuba. So therefore, wala din silang interest sa Pilipinas. Ang gusto lang nila ay matapos itong Spanish Imperial Spanish Imperial power na tumagal na ng ilang daan taon. So, dito, dahil official na yung itong tinatawag natin na digmaan, okay? Between the US and Spain. Okay? Nagkaroon ng utos, okay, para kay Admiral George Dewey na sugurin na ang Manila Bay. Okay? Dala niya ang flagship na USS Olympia. At doon, inabangan siya ni Admiral Patricio Montojo, okay, na nasa flagship ng Reina Cristina. At doon, naganap yung tinatawag natin Battle of Manila Bay. Sandaling-sandali lang ang mga pangyayari. No? May 1, 1898. Bakit? Kasi wala namang match ang mga battleships ng Spain sa Amerika, sa US. Bakit? Dahil yung sa Spain, mga gawa pa sa kahoy at kung ano pa. Itong mga barko na dumating galing from Hong Kong na pinamunuan ni George Dewey ay yari sa bakal. So talagang doon pa lang alam natin lugi na sila. At dahil nga naging matagumpay si Dewey, doon na nga nakapasok ang mga Amerikano sa Maynila. At nagbalik din naman si Aguinaldo no ilang araw matapos itong Battle of Manila Bay. Aguinaldo sumakay siya sa Maculo na barko at nakarating siya sa Maynila noong May 19, okay, 1898. And by May 28, okay, pagkatapos ng isang matagumpay na laban sa Imus, Aguinaldo for the first time, okay, ay inibigay-way niya yung bandila no na ginawa pa sa Hong Kong. Okay? And it signals na tuloy na ang revolusyon. Okay? Yung bandila, syempre alam natin, yan yung ginawa ni Marcelo Agoncillo kasama yung kanyang mga anak. Okay? Na nandoon sa Hong Kong ng mga panahon na yon. On the other hand, okay, si Ambrosio Rienzares Bautista, isa sa mga kanang kamay ni Aguinaldo, ay pinayuhan sa Aguinaldo na magkaroon ng dictatorial government para ma-secure niya yung stability ng mga Filipino revolutionary at magtuloy-tuloy sila doon sa kampanya nila ng revolusyon laban sa mga Kastila. And sa isang banda, no, kahit nakapasok na dito mga Amerikano, hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat, no, lalo na sa Amerika, na ang Alemanya or yung Germany ay paligid-ligid din sa Pilipinas. Okay? Ah, bakit? Kasi may interest din sila sa Pilipinas eh. Okay? Ang unang plano, dahil nga nagkakagulo ang gobyerno ng Espanya dito. Okay? Alam nila 'yan, ay ilagay ang Pilipinas sa pamumuno ng German Prince. Pangalawa, hati-hatiin ng Pilipinas sa world powers. Kasama na yung Germany, isa sa mga ano nila, iniisip nila. At pangatlo, okay, place the country among world powers. And sa kabutihan palad naman, kung titignan natin kabutihan palad to, wala naman nangyari dyan. Okay, bakit? Kasi ang mga Amerikano, okay, they protected the bay, okay, and threatened now the Germans if they will do something on it, okay, ready sila makipaglaban sa kanila. Okay? Now, ang mga British bilang ally naman ng United States, okay, napaalis din nila ang presensya ng mga Germans, okay, sa Pilipinas, sa paligid ng Pilipinas. Okay, the combined forces of British and American, okay, nawala ang mga Germans, okay, at hindi rin tagumpay ang kanilang mga plano na makapasok ng Maynila. Well, on the other hand, okay, si Aguinaldo naman ay nag-offer kay Governor General at the time, no, Basilio Agustin, about doon sa tinatawag na terms of honorable surrender. Okay? Para matapos na, di ba? Now, despite orders from Spain to surrender, sabi ni Agustin,
hindi ako susuko kay Aguinaldo kundi sa mga Amerikano lamang. Doon talaga papasok yung problema. And then, Apolinario Mabini on the other hand, ang advisor, no? Magiging official advisor ni Aguinaldo is mag-shift ka, mahal na Pangulo, no? From dictatorial to revolutionary. Okay? Para hindi matigil yung presensya ng revolusyon at magtuloy-tuloy yung layunin ng mga Pilipino na ipagtanggol yung kanilang mga sarili laban sa mga Espanyol. And by June 12 of 1898, okay, yan yung araw, no, na kung saan diniklara na opisyal, no, ni Emilio Aguinaldo sa pamamagitan ni Ambrosio Rosales Bautista, no, ang kalayaan ng Pilipinas. Actually, invited si Mabini dun eh. Kaya lang, late na siya dumating. Okay. Noong dumating siya, tapos na yung event. And then eventually, nung nakausap ni Aguinaldo sa Mabini, sabi niya, matalino ito ah. Yan. Kaya, siya na yung magiging official advisor ngayon, si Mabini. At doon papasok ngayon yung problema sa politika. Okay? Kasi si Ambrosio Rosales Bautista na dikit kay Aguinaldo, set aside siya. Bakit? Kasi papasok si Mabini sa eksena. At syempre, okay, bilang sakit ng mga Pilipino, politika. And it may cause later on a division between the two. Ngayon, nalalaman na nila, marami ng mga nakakalata na tatraydo rin sila ng mga Amerikano. Okay, katulad dito nila Pio del Pilar at Ricarte, no? Ah, binalaan na nila si Aguinaldo na parang ang mga Amerikano ay lolokohin lamang sila. At dahil dyan, no, kailangan din nila maghanda. Okay? Para labanan ng mga ito sa mga susunod na panahon. Bakit? Kasi ang mga kilos sa mga Amerikano, they just stayed in what? In Manila. Okay? And it seems that nagkakaroon ng secret, agreement, which is true, no? Between Spain and America. So, with this, sabi naman ni Aguinaldo, ay, hindi yan. Tiwala ko kasi nung nasa Hong Kong ako, inassure daw si Aguinaldo ng mga Amerikano na walang interes ang Amerika sa Pilipinas. In fact, pinagmamalaki pa niya na nagkaroon siya ng kasunduan. Kanino? Kay Spencer Pratt. Okay? Dapat kay George Dewey. Kaya lang, hindi niya naabutan si George Dewey nung nasa Hong Kong siya. Dahil nga, papunta na nga si George Dewey noon ng Pilipinas, okay, to face Montojo. Tapos, may nakapagbigay ng impormasyon kay Aguinaldo na si Dewey daw ay papunta sa Singapore, kaya dumiretso siya ng Singapore. Unfortunately, wala din sa Singapore si George Dewey dahil papunta nga siya ng Maynila. Ang naabutan lang niya doon ay si Spencer Pratt. Si Spencer Pratt ay hindi isang mataas na opisyal ng United States Army Forces or Armed Forces, no? Pangkaraniwan. Pero nagkaroon siya ng agreement doon na sinasabi nga niya na wala namang interes ang Amerika, tutulungan lang nila ang mga Pilipino para palayasin yung mga Espanyol, pero wala naman daw interes ang Amerika na sakupin ang Pilipinas. Which that agreement questioned by Mabini. Sabi ni Mabini, mahal na Pangulo, meron ba itong kasulatan, katibayan, na wala talagang gagawin ng Amerika, no? Nasakupin ng Pilipinas later on. Well, nung sasagutin na yan ni Aguinaldo, medyo napailing daw siya. Bakit? Kasi wala namang agreement. Naniwala lang siya doon sa halaga ng palabra de honor. Which is very Filipino, di ba? No? Na dahil lang doon sa mga salita na yun, nagtiwala ka na. Hindi ka na nag-secure ng papel. Kaya ngayon, ang hirap patunayan na nagkaroon talaga sila ng agreement. At yun na nga ang mangyayari kasi by August 13 of 1898, magkakaroon ng mock battle sa Maynila. Mock battle kasi pinag-usapan na nila to. Okay? This is actually part of surrender ng Spain sa Amerika. May tanghali, si Wadenes na siyang pumalit kay Agustin, okay? Along with other US officials, okay, they discussed now the terms of surrender. Okay? Sa loob mismo ng San Agustin Church. And, well, doon na nga, okay, mangyayari ang pagsisimula ngayon, no, ng pamumunong militar ng mga Amerikano sa Pilipinas.
By August 14 of 1898, mag-i-start na yung tinatawag nating military governance ng Amerika sa Pilipinas. At dito, dito, magsisimula ngayon ang interest ng Amerikano para sakupin na ang Pilipinas. Okay? At ito yung mga clippings natin, newspapers na published nung panahon na yon. Okay? At kung makikita ninyo, yan, mga primary source natin, okay, sa mga nangyari nung panahon na yon. At dahil dito, okay, naging alerto rin naman sila Aguinaldo. From Cavite, okay, nilipat niya Aguinaldo ang pamunuan ng ng Pilipinas sa Malolos. Okay, and sa Malolos, nag-convene doon ng mga iba't ibang leaders, no, ng Pilipinas. At yun yung tinagurian nating Malolos Congress. Ngayon ang tanong lang simple, bakit sa Malolos sila kailangan mag-convene? Bakit hindi sa Maynila, na mismo kapitolyo ng Pilipinas? Simple lang po ang sagot. Dahil ang Maynila at the time ay pinaliligiran na ng mga Amerikano. So they have to look for a new capital. Okay? A new place for their convene the Congress. At doon na nga papasok yung Malolos Congress. Okay? And sa Malolos Congress, ang naging president niyan, syempre si Pedro Paterno. Remember him? Siya yung naging negotiator, di ba? Sa Biak na Bato. At 135 members, 42 elected, while the rest were appointed para lang mabuo yung tinatawag nating Congress. At ang Congress actually were drafted by these people, si Mabini, si Paterno, at si Calderon. Kaya lang, sa mga draft na yan, okay, ang masusunod, okay, ay yung kay Paterno. Okay? Now, the cabinet members were the following. Okay? Si Mabini, okay, at si Paterno. Sa case si Mabini, sabi niya, Foreign Affairs and Government Council kay Mabini yan, ang Interior kay Sandico, Teodoro Sandico, ang War and Navy Department kay Baldomero Aguinaldo, which is the cousin, okay, of the President. Ang Finance kay Trias at syempre ang Development kay Gracio Gonzaga. While sa Paterno Cabinet naman, okay, syempre ang Government Council ay pamumunuan ni Paterno, Foreign Affairs Boying Camino, okay, Interior, Severino de las Alas, War and Navy si Trias. Okay? Ito yung kanyang lineup. Finance si Hugo Ilagan, Public Administration si Aguedo Velarde, Public Works and Communications si Guerrero, Leon Maria Guerrero, and of course, Industry, Commerce and Agriculture ay si Maximiliano Paterno. Well, between the two, ang mapili syempre yung Paterno cabinet. Okay? And that's why the Congress has been run by Pedro Paterno, okay? At siya na naging presidente niyan together with Ambrosio Renzares Bautista na kilalang may issue kay Mabini. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Vice President would be Benito Legarda and Secretaries of the Congress would be Gregorio Araneta and Pablo Ocampo. This photo was actually the recorded photo, no, na kung saan na-convene, okay, yung Malolos Congress sa Baybara in Church noong September 15, 1898. Now, that created also the Malolos Republic by having the Constitution in Malolos na kinonvene din ng Congress. So, tinagurian siyang First Republic in Asia, okay, na nagkaroon ng unicameral legislature, isang Congress lang, na ang Congress ay meron 93 delegates with 35 elected while the rest appointed. Okay, and pansin-pansin na ang legislative branch, which is the Congress, is more powerful than the executive branch, which is the what? The President. So isa lang yung message dito. Tandaan, halos lahat ng miyembro ng Malolos Congress ay mga mayayaman. At kung mas malakas itong Congress, legislative branch, kaysa sa executive, ibig sabihin, madali nila mapapaikot ang executive branch, which is now at the place of Aguinaldo because he's the president in the first place. O, di ba? Doon pa lang, meron ng lead. And then, magkakaroon ng Supreme Court o yung Audiencia de la Capital na ang magiging presidente ay si Gracio Gonzaga, which is offered first to Apolinario Mabini, kaya lang, no, dahil hindi niya mga kapolitika itong kasama, okay, hindi siya nandyan, kundi si Gracio Gonzaga.
Ang presidente ng Disala ay si Juan Arce at si Felix Ferrer. Ang mga magistrates, sila De Gracias Reyes, Juan Tongco, Pablo Tecson, Ignacio Villamor. Andyan din ang mga delegates sa fiscal na sila Arsenio C. Herrera at mga abogados fiscales na sila Ambrosio Delgado, Epifanio de los Santos at iba pang 46 regional judges. So, in short, okay, nanatiling advisor na lang si Mabini all throughout ni Aguinaldo. Hindi na siya nakasama dyan. Nagkaroon din ang Malolos Republic, okay, ano yan, ng Universidad Científico Literaria, okay, na nasa loob mismo ng Baraswain Church kasi yan ang pinaka-office nila. Okay, na nag-offer ng law, medicine, pharmacy, liberal arts. Okay, and of course, studies in English, French, and Spanish. And then, nagtatag din sila ng Instituto Burgos na kung saan ito yung magiging basic education department, okay, ng Republika. And nagkaroon din ng Military Academy or Academia Militar, no? Na ang namuno, siyempre, ang favorite ni Aguinaldo na Chief of Staff ng kanyang ng sandatahan, si Antonio Luna, na later on ay masasakot din sa panibago kontrobersyal dahil si Aguinaldo din na pagbibintangan, no? Na kung bakit napatay si Antonio Luna. And that academia was headed by Colonel Manuel Sitiar, okay, para maiprepara ang mga Pilipino, okay, sa military academy. Ito yung mga ilan sa mga sources natin. Andyan yung sa ayan, bayad personal, di ba? Yung mga rankings, mga logos, at ito yung mga nilalagay doon sa uniforme. Kasi si Antonio Luna po, no, ang isa sa kanyang mga naging reglamento ay magkaroon ng opisyal na uniform yung mga Pilipino mandirigma para maging kagalang-galang naman tayo pagka nakikita tayo ng ating mga kalaban. Diba? Yan ang ano eh, yan ang point niya. Actually, naging issue pa yun. Diba? Kung mapapanood nyo ulit yung pelikula na General Luna, ayan. Isa sa mga in-emphasize na issue yun eh. Now, going back to the America. Okay. Sa totoo lang, hindi alam ni McKinley yung gagawin sa Pilipinas. And the Republicans, however, no, dahil Republican si McKinley, pinapayuhan siya. Uh, Kailangan mong kontrolin ng Pilipinas. Kailangan mong kontrolin itong mga nakuha mo sa Spanish-American War. Kasi yan, binigay yan ng langit sa atin. So tayo ang dapat na mag-ayos niyan, etc. etc. At nung papasok na ang Treaty of Paris, this is the official end now of the Spanish-American War. Okay? Nangyari yan December 10, 1898. Spain turned over the Philippines, Guam, Puerto Rico, okay, sa United States. And United States offered 20 million pesos. I'm sorry, 20 million dollars. Okay. Para saan yan? Para sa mga nagawa ng Spain sa Pilipinas, okay, for the past 3 centuries. The United States were actually offered it, okay, sa Spain. And of course, if you're part of the Spain delegation, ba't naman kami tatanggi dyan? Diba? That's 20 million. Nag-invest din naman sa Pilipinas. Okay? So, for them, tama lang naman. Okay? Now, ito yung mga highlights, no? Well, tayo, may official delegation tayo sa Amerika. Okay? Tinatawag natin the first diplomat, si Felipe Agoncillo, kasi si Agoncillo ang tinalaga ni Aguinaldo para maging ambassador para sa United States para ma-recognize ang Philippine Republic. Sila Sixto Lopez naman sa China, si Juan Luna sa Japan. Kasi nga, kailangan natin ng mga ambassadors para mahikayat ang mga iba't ibang bansa na i-declare tayo, no, na independent state. Pero, magiging hindrance dito yung Treaty of Paris. Bakit? Kasi, ang sinasabi ng Treaty of Paris, malilipat ang pamumuno sa Pilipinas from Spain to America. So technically, okay, America na.
ang magde-decide kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. And ito pa yung isang magiging problema, no? Marami sa mga nakapaligid, no, sa gobyerno ni Aguinaldo, lalo na yung mga elite at members din ng Malolos Congress, no, na delikado na makipagdigma or makisalungat sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano daw ay ino-offeran, no, si Aguinaldo nung tinatawag nating autonomy. Okay? Parang protectorate under US lang. Okay? Pero hindi naman yan ang talagang layunin kasi syempre, halimbawa si Luna, gusto niya absolute independence, syempre. Diba? Si Aguinaldo dito, hindi na siya nag-work as military personnel or military man. He's actually working as a politician. So naghihintay sila sa Aguinaldo kung ano ba mas marami. Ito bang pang-independence o autonomy na lang? Sa totoo lang, marami talaga yung may gusto na autonomy kasi karamihan dyan mga negosyante, syempre ayaw nila ng gera dahil ang mga negosyo nila babaksak. Ang mga key persons lang talaga na gusto sa independence na na-identify, of course, very vocal, si Antonio Luna. At syempre, yung official advisor ni Aguinaldo, si Apolinario Mabini. Okay? And yun nga, katulad na sinabi ko kanina, papapasok din yung politika na si Gracio Gonzaga yung magiging Supreme Court Chief Justice at hindi na si Mabini dahil nga marami na rin ang kumikwestiyon kay Mabini dahil kumukontra din si Mabini sa mga gusto nitong mga mas nakakaraming politiko ng mga mayayaman negosyante, no? Sa pagpili nila ng otonomiya kaysa sa absolute independence. At after the events in the Paris, December 21 naman, okay, nagsalita si McKinley, President McKinley, sa US Congress. Okay? Sinasabi niya na hinihikayat niya yung Congress na ipatupad na yung Treaty of Paris, gawin siyang batas at hayaan ng Amerika na mamuno sa Pilipinas. Okay? Dahil hindi naman pupunta ang Amerika sa Pilipinas, pamumunuan ng Pilipinas para apihin ng Pilipino. Ang sinasabi ni McKinley is that pabu pa, pamumunuan nila ang Pilipinas para sa ikabubuti din ng mga tao doon. Gagawin tayong sibilisado, edukado, maayos sa buhay. At yan, makikita nyo doon sa mismong dokumento, no, na sinabi ni McKinley sa harap ng Congress. Yan yung benevolent assimilation. Sabi nga niya doon, United States came not as invaders or conquerors but as friends, and that the aim of the military administration was to win the confidence, respect, and affection of the inhabitants of the Philippines by assuring them in every possible way that the full measure of individual rights and liberties is the heritage of free peoples. O, di ba? Sinasabi ng mga Amerikano, hindi naman namin kayo sasakupin para wala lang. Punta kami ng Pilipinas, handle namin ang sitwasyon para mapabuti ang buhay ninyo. Na parang they saying to us na uncivilized tayo, wala tayong alam. We're not yet ready to govern ourselves. Kaya tutulungan daw nila tayo. Yung pinaka-point nung benevolent assimilation. Sabi nga niya, the islands were a gift from the gods. Okay? Ito. May mga hallucinations din kasi si McKinley, na binulungan daw siya ng Diyos habang natutulog siya. Ay, nako, delikado yung mga ganyang presidente talaga. Di ba? Sabi niya, it cannot be returned to Spain. That's cowardice and dishonorable. It cannot be turned over to France or Germany because that's bad business and discreditable. It cannot leave them to themselves because they see Filipinos as unfit for self-government. Yun yung sinasabi natin, di ba? And there's nothing left for us to do but to take them all and to educate the Filipinos and uplift and civilize and Christianize them. Na para bang hindi tayo Kristiyano, di ba? And by God's grace, do the very best we could by them as our fellow men whom Christ also died. Okay. So yung mga ganyang figurative speech ni McKinley, well, sa una, talagang malakas yung support ng wag nang sakupin ng Pilipinas kasi mas maraming Democrats noon kaysa sa Republicans sa Senate at saka sa lower house sa representatives. But later on no, mababaliktad yan kasi
Marami nga supporters ang anti-imperialism pero mababaliktad yan mamaya because of one event. Pero bago tayo pumunta doon, dito muna tayo. So by February 1 of 1899, the following year, a group of American engineers were arrested, okay, by Filipino troops. Sabi ni General Elwell Otis, no, na nagprotesta, okay, ay bakit daw inaresto? Ngayon, sabi lang ni Aguinaldo is that hindi naman daw inaresto. Okay? Dinetain lang. Kasi nakita daw yung mga yan, yung mga American engineers sa mismong Filipino lines na nakikita nyo may nagkakaroon na ng paunti-unti conflict between the two. By the way, no, noong nagsimula ang military governance sa Pilipinas noong August 14, 1898, it was headed first by Wesley Merritt, ay General Wesley Merritt. Okay. And then eventually, papalitan siya ni General Elwell Otis at ang pinakahuling magiging military governor ng Pilipinas bago mag-transition sa civil governance ay si Arthur MacArthur. Okay. So tuloy ulit, February 2, 1899, si General Arthur MacArthur naman ay protested against the presence of some Filipino soldiers within the American lines, may Maynila. Okay. In this case, nag-withdraw naman yung mga Filipino soldiers. Okay? At hindi na ito naging problema sa case ni Arthur MacArthur. By the way, no, nakakatawa yung pangalan niya, pero yan talaga pangalan niya. At siya ang tatay, no, ng famous General Douglas MacArthur na nagsabi ng I shall return nung panahon ng World War II. Madadaanan din natin yan. Pinakamasakit yung magsisimula na yung Filipino-American War. In fact, ito yung magiging dahilan kung bakit babaliktad yung boto ng mga Amerikano sa pagiging anti-imperialist nila into what? Amending and then at the same time, approval of Treaty of Paris para masakop talaga ng Amerika ang Pilipinas. Bakit? Kasi mangyayari itong event na to. February 4, 1899, si Willie Grayson, okay, binaril niya yung mga Pilipino na sundalo. Dito yan sa may Sosiego tsaka Silencio sa Santa Mesa. Hindi yata sila nagkaintindihan kasi ang sinasabi daw ni Grayson, no, halt, halt. Hindi pa naman marunong mag-English ang mga Pilipino noon. So, akala nila kung ano yung halt, tuloy-tuloy lang sila, binaril sila ni Grayson. Gumanti rin naman yung mga Pilipino, pero syempre, wala din. Diba? Ah, dahil dyan sa pangyayari na yan, nadamay yung mga ibang mga Pilipino na at that time nagtatrabaho na sa mga American firms dahil nga may mga negosyo na dito ang Amerika bago pa talaga nagsimula itong Spanish-American War. And ang nangyari, ang nakarating na balita sa Amerika was that mga Pilipino daw ang naghamon. Sila daw ang nagsimula ng putukan, sila ang nagsimula ng gera. At katulad ng sinasabi ko, ito yung pangyayari ngayon na magbabago sa desisyon ng US Congress. Although wala pa naman talaga naging desisyon. Pero yun nga, bumaliktad na yung dating ayaw nilang aprobahan yung pagsakop ng Amerika sa Pilipinas, mababago yun. Bakit? Kasi, syempre, kahit sabihin natin magkahiwalay na partido yan, again, at the end of the day, they're all American. They're all Americans. They belong to one nation. So, they voted for the imperialist interests of America. So, by February 6, the Senate voted to pass Treaty of Paris, gawing batas. At doon na nga, magsisimula na, sakupin na ngayon ng Amerika ang Pilipinas. At dahil sa pagsisimula na yan, marami pong mga buhay ang namatay. Maraming mga Amerikano ang nang-abuso. Maraming mga Amerikano ang nagpatupad ng mga illegal arrest, tortures, etc. Alam niyo, marami yun talaga. Kung ikukumpara natin sa mga Hapon, yung mga Hapon lang, yun lang, malala yun kasi 3 taon lang, ang dami ng mga abuso. No? Pero wala din naman sila pinagkaiba sa mga Amerikano. Nanunog sila. Nag-torture sila ng mga Pilipino. Marami. Okay? Marami namatay ng mga Pilipino. May mga cases pa ng mga rape, etc. Okay? So, naging madugo itong Philippine-American War.
Now, dahil nga nagkaroon na ng gera, okay, hinanda ni Luna ang kanyang sarili. Okay? Naglunsad sila ng mga depensa pero sadyang malakas ang mga Amerikano. Okay? Doon pa lang sa La Loma, natalo na sila Luna doon. Kasi mayroong major issue din within the Filipinos. Ano yun? Ayaw nila yung leadership ni Luna, maraming kaaway si Luna, wala ding unity. Unity is actually, a very big word kung pag-uusapan natin ng mga Pilipino at Pilipinas. Okay? Ah, napasa kamay ni Arthur MacArthur. Okay? Ang La Loma at they actually proceeded to Caloocan. At doon, nagkaroon ulit ng face-to-face si Luna at saka si MacArthur. Fortunately, okay, hindi naman namatay si Luna, pero doon, matatalo pa rin siya. Because Luna, aside from, being bothered by some problems in politics, dismayado din siya doon sa performance ng ibang mga units, no, ng armed forces ng Pilipinas dahil hindi nga nakikikooperate sa kanya. And that's the same. Pero kahit papaano, no, kahit marami tayong mga kabiguan diyan, no, ay may mga kakaunti tayong naipanalo. Okay? May panalo tayo sa Bulacan, sa Kingwa, ngayon Plaridel, no? Ang tumayong leader ay si Goyo del Pilar, okay? At ang result ay sila Franklin Bell, natalo sila at namatay doon si Colonel John Starsenberg sa Misamis, sa Mindanao, okay? Ah, natalo din ng mga Amerikano diyan. Yung Pulang Lupa under Maximo Abad, they were able to capture 50 American soldiers, okay, na nasa pamumuno ni Devereux Shields. Sa Laguna may victory din tayo under General Kailes, okay. Ah, natalo ang forces ni Colonel Benjamin Cheatham. At syempre yung pinaka-famous, no, sa San Mateo na pinamunuan ng mga Philippine Revolutionary. Siyempre, sumikat dyan si General Yuselo Geronimo because he was the one who actually killed a general, okay? Si General Lawton. At ang pagkamatay ni General Lawton ay naging historic kasi siya yung isa sa mga, well, siya ang pinakamataas na high-ranking official sa US Army na napatay, no, ng mga Pilipino. At syempre, no, kung sa battlefield napapagtalo tayo, napapagtalo din tayo, no, sa isa't isa. When they had these meetings, no, ay nako, marami talaga ang pumapabor na doon sa autonomiya kasi nga karamihan ng member sa Malolos Congress, mga negosyante yan. Gusto nilang i-secure, 'di ba? Yung kanilang mga negosyo kasi pag magpapatuloy ang digmaan, delikado rin. Delikado rin sa kita nila. Yan yung mga sakit ng Filipino leaders eh. And then Surman Commission, magiging problema din yan kasi mas maglulunsad pa ng military operations ang Amerika sa Pilipinas. In fact, no, magpapadala pa ng additional troops ang United States sa Pilipinas na siya talagang unti-unting magpapabaksak na sa gobyerno ni Aguinaldo at sa mga revolutionaryong Pilipino. Sa pagkatalo ng mga Pilipino ay ang pag-assassinate din kay Antonio Luna sa Cabanatuan. Ang pagkamatay din ni Goyo del Pilar sa Tirad Pass at syempre ang ending, yung paghuli mismo kay Aguinaldo, okay, sa Isabela. Ah, Naging mahaba ang journey ni Aguinaldo. Makikita niyo dito sa mapa, ito yan, no? Ito yung mga lugar kung saan siya pumunta para lang makatakas sa mga Amerikano. Dito siya mahuhuli sa Isabela. Okay? Kasi may mahuhuling messenger, okay? At yung messenger na yon, okay, ay gagamitin din ng mga Amerikano para ituro sa kanila kung nasan si Aguinaldo. Okay? Pangayon eh. Si Funston yon. Ito yung parang depiction ng nangyari. Ah, Kunwari, yung mga Pilipino,
Okay? Nahuli nila yung mga Amerikano, nakatali. Yan. Pinakain pa nga nila Aguinaldo and then eventually, after nung lunch, kumawala yung mga Amerikano at sinugod na si Aguinaldo. At yun, wala na siya nagawa kundi sumuko na. At ang pagsuko ni Aguinaldo ay naging simbolo ng pagbaksak, no, ng mga revolusyonaryong Pilipino. Okay? Para ituloy pa ang kanilang revolusyon. Okay? Kanilang pakikidigma sa mga Amerikano. At ang paghuli kay Aguinaldo ay sumisimbolo ng pagtatapos ng mga Pilipino, okay, upang labanan pa ang Estados Unidos sa kanilang pananakop dito sa Pilipinas. Okay? May mga ibang events din ba nangyari? Ay halimbawa, sa case ng Sulu, nandiyan ang Bates Treaty. Ito ang, kumbaga, ito yung nag-signal na nagpasya mismo na para pahintulutan ang mga Amerikano na i-occupy yung province ng Hulo. Then yung Sultan mismo ng Sulu at si General John Bates, ito yung magiging nila, usapan nila at magiging negosasyon nila. Then papayagan ng Sultan na mag-collect ng taxes ang Amerika, ay at sa isang banda papayagan din naman siya ng Amerika na iwagayway sarili niyang bandila, okay? Lalo na doon sa mga area na wala namang mga Amerikano. And distracted by the Americans to focus their attention on the war in the Northern Islands at hindi na problemahin yung iba pang mga problema sa Southern Philippines. Alam nyo, maraming marami ding mga human rights violation. Talaga sila yon, yung mga Amerikano, ang ginawa sa mga Pilipino. In fact, yung sa torture pa lang, madami. Meron dyan yung water torture, no? Pinupuno ka ng tubig, napainom ka ng tubig, tapos tatalunan ka sa tiyan. Eh, para lang ibenta mo yung mga kasama mo. Okay? Tapos andyan yung electrocution. Okay? Yung nangyari kala Sakay, public execution through hanging. Maraming mga pang-aabuso. Okay? Ah, yung itatali ka sa leeg tapos ililibot ka, 'di ba? Sa buong bayan. Tapos yung alam niyo yung para sa pilikpikan, yung hahampasin ka ng hahampasin ka hanggang sa mamuo yung mga dugo sa katawan mo. Tapos tutusukin nila 'yon. Okay? Para maramdaman mo yung sakit. Okay? At again, naging controversial na naman yung mga Kapampangan dito. Kasi marami rin talaga sa kanila, no, na sumuporta din sa mga Amerikano. At ito yung isa sa mga naging matinding kalaban din ng mga Pilipino. Bakit? Kasi mga kapwa Pilipino nila, syempre, ay pumanig sa mga Amerikano na mismo mga kaaway nila. At ang isa sa mga controversial, no, na ginawa ng mga Amerikano sa Pilipinas ay yung Balangiga Massacre na kung saan, no, gumanti ang mga Amerikano sa ginawa ni Vicente Lucban na ah, panunugod sa kanila. At bilang ganti, no, sinugod nila ang Balangiga sa town ng ah, Eastern Samar. Linggo yun, no? May misa. Sinugod ng mga Amerikano at sinunog ang buong bayan. Pinapapatay ang mga tao. Sabi nila, hindi naman daw nila dinamay yung mga bata sa mga sanggol, pero who knows, no? Iba yung mga Amerikano pagdating sa mga ganito. At bilang sign ng victory, pride, no? Ninakaw ng mga Amerikano yung mga kampana na nandiyan sa simbahan. At kailan lang yun nabalik, ha? Ito lang, nung panahon na ni Duterte. Matagal din. Talagang pinanghawakan nila yan. Kasi naging matindi yung pagkatalo ng mga Amerikano noon eh. Kaya gumanti sila dito. And, well, to cap it off, ay, nandyan na yung mga movements ng Amerikano na unti-unti, no? Buong Pilipinas na. Okay? Jacob Smith, sa Samar, yan. Yan yun. Para tuluyan na makontrol ng mga Amerikano ang bawat isla sa Pilipinas. Ang mga revolutionaries si surrendered gradually. Andiyan si Lucban, si Miguel Malvar, and of course si General Ola. And Sakay, although tinuloy niya yung pakikidigma, okay,
at yung Tagalog Republic na tinatag niya. Kaya lang eventually mapapasuko siya pero well, ang nangyari sa kanya, nalansi siya, naloko siya. Nung sumuko siya, akala ay bibigyan siya ng magandang pabor, amnesty, etc. Yun naman kasi ang pinangako sa kanya. Kaya lang, tinuri siyang bandido. Tinuri siyang tulisan. And eventually, hinuli siya ay mga kasama niya at they also suffered public execution through hanging. Andiyan din yung mga milenarya, sa mga Diyos-Diyos, Pulahanes, Babaylanes na unti-unti nasukol din ng mga Amerikano. And eventually, okay, ang mga Amerikano para mapanatili itong, kumbaga, ah, peace, payapaan, no? Dahil na unti-unti na nila yung mga isla sa Pilipinas, nagtatag sila ng Philippine Constabulary na composed ng mga lumang Guardia Civil na galing pa sa Espanya at syempre yung mga Macabebe Scouts na naging loyal din sa mga Amerikano. Okay? At lilitaw din yung mga irreconcilables na kung saan no, ang magiging parusa ay katulad nung mga nangyari sa mga ibang Filipino leaders sa Sakay na may execute. At iyan yung mga buong pangyayari no sa pagsakop ng Amerika. And with that, okay, pwede na tayo makajump doon sa next lesson natin which is the American or panan pamumuno ng mga Amerikano o American governance in the Philippines. So kung may mga tanong po tayo, okay, sa muli na lang po natin pagkikita sa klase. So sa ngayon, tapos na po ang ating talakayan at mag-iingat po ang lahat. Magandang araw sa lahat.